Sa pag-ikot ng Pamaskong Handog 2013 team sa lungsod ng Parañaque, tatlong natatanging pamilya ang pumukaw sa aming pansin. Tatlong istorya ng pakikipagsapalaran sa buhay at patuloy na pag-indap ng pag-asa sa kabila ng matinding kahirapan. At sa higit na 100 na survey ng grupo, isa sa mga nakapukaw sa aming pansin ay ang pamilya ni Divina Gracia Oliza, o mas kilala sa tawag na Gara, na taga Napa Compound sa Severdina. Ako po si Divina Oliza, kung tawagin po ko si Gara. 22 years na po akong nakatira rito sa Napa. Ako po isang namamasura, nangungulekta ng basura. Minsan naman po ang asawa ko ay umi-extra lang. Tapos po, minsan pagka walang sumasama din po sa akin. Nung araw, nung wala pang truck, ang kinikita ko ay 300 to 50. Pero ngayong may truck na, umano na ng 150, 100. Si Gara ay mayroong 10 anak na kung saan 4 lamang dito ang nag-aaral. Umabot yung anak ko na 10 kasi wala kang family planning na mag-asawa. Wala kang pag-uusap kung ilan ang anak ang dapat anuhan. Mahirap ba yung mabuhay na sa Mahirap din. Minsan masarap kahit na magulo yung mga anak ko. Ang kanyang panganay na anak na 21 taong gulang ay hirap ding makahanap ng trabaho dahil sa kapansanan nito sa pandinig. Si Mr. naman po, paano yung takbo ng trabaho niyo? Regular ba? Hindi po. Minsan pa extra lang. Pag wala, nagtutulungan kami. Bawa ako, nagbabasura. Pag may aayusin kalakal, yun ang ipangbebenta namin para lang may pangkain kami. O kaya pambaon ng bata. Minsan, pagka wala talaga, nagsasaing kami ng 1 kilo na lang. Dati, 1 kalahati ang saing namin. Minsan, mga anak ko, mag-uulam ng toyo o kaya, minsan, pag nagbabasura ako, may bit-bit ako, binibigay ng mga customer ko. Kaya napapagkasya. Dagdag pa sa alalahanin ni Gara ang mga panahon ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sa mga ganitong panahon, ang kanilang tahanan ay nalulubog sa mataas na tubig baha. Ay talagang ito, basag-basag, umaabot sa ganyan. Ito yung nakaraang baha. Tapos ito po yung undoy. Umaakit pa kami sa bubong para lang makatawid. Isang kahanga-hanga kay Gara ay ang kanyang pagpupursige sa buhay at ang kanyang pananalig sa ating Panginoong Diyos. Kamusta yung buhay niyo ngayon? Masasabi niyo bang mahirap o kaya pa naman? Kaya, kung wala kang kumbaga sa kung wala kang ilaga, ay kung wala kang pag-asa, wala kang kailangan lagi ka lang tatawag sa Panginoon. Halimbawa, pag wala ako, wala ako muna naman ito, ganito, bukas, wala na naman kami panggastos, kakainin. Pero pagdating na kinabukasan, meron naman. Nakakapag-diskarte ka agad ako para sa mga anak ko. So yung masasabi natin yung pananampalataya mo sa Panginoon na buong pa rin? Siyempre, wala namang ibang tutulong sa atin kung siya lang, di ba? Yun ang natin. Panginoon lang, walang iba. Sa ating pinagsama-samang tulong para sa Pamaskong Handog 2013 ay makakamit ng pamilya ni Gara ang kanilang munting pangarap. Nagpapasalamat po ako sa UCF dahil po nakarating po sila dito sa aming lugar at nagbigay ng tulong sa amin. Nagpapasalamat ako sa UCA dahil firme din na nag-volunteer sila sa mga nila. Nagpapasalamat ako kay Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Congressman Gaston Bunting, sa mga konsehal po namin, sa DSWD, sa mga kawani ng Umado, at kaiba pang donors ng Pamaskong Handog. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon Diyos. Isa rin sa mga pumukaw sa aming atensyon ay ang istorya ni Mary Jane Cabello.
Ako po si Mary Jane Cabello, 38 years old po, nakatira sa Sicom Compound, Sucat, Parañaque City. Si Mary Jane ay may 6 na anak at mag-isa niyang binubuhay sa ngayon. Yung asawa ko po dati po, nagtatrabaho po yan sa Palawan po. Tapos po, pinabadalan po na kami dati po. Tapos bigla na lang po may nagsabi sa amin na ay iniwan na lang po niya kami. Tapos wala na po akong alam sa kanya kasi sabi daw po, nag-asawa na daw po siya. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho bilang utility personnel sa Massville High School. At sa mga libre pa niyang oras, siya ay nangongolekta ng basura para ikalakal. Tapos po, nung nakapasok po ako sa school po ng 200 a day po, pinagkakasya ko po yung 200 sa 6 na anak ko po. Tapos, yun, nakakot pa rin po ako ng basura. Siyempre kasi hindi naman po kasi yung 200 sa 6 na anak ko eh. Ginagawa ko po, pag nakakot na po ako ng 150, binabudget ko na po yung pangbaon po nila, pangkain. Minsan 50 pag wala po talagang mga nahakot. Wala po minsan. So kagabi wala po. Kaya nag-tease po kami na hindi kumain kagabi. Nagbili lang po ako ng tinapay. Tapos may nagbigay na kapitbahay na sardinas. Yun, pinagsama-sama po namin. Wala po talaga kasing hakot kagabi. Tapos minsan po nangunguta ako sa sindahan yung para sa sweldo ko na po yun. Pagdating po ng sweldo, wala na po natitira. Kipit man sa buhay, isang kahanga-hanga kay Mary Jane ay ang kanyang pagsusumikap na mabigyan ng edukasyon ang kanyang mga anak. Mas gusto ko po talaga mag-aral yung mga anak ko po. Basta kahit ano, kahit mamasura ako, kahit sa nga sabi na akong tao, ba't kailangan mo masura? Hayaan mo yung mga anak mo, pero gusto ko talaga silang mapag-aral. Yung 5 years old ko pong anak ko, tsaka yung 6 years old. Namamasura rin po sila pag gabi, sabi po sa kapitbahay. Ate, basura po. Tapos bisa po binibigyan na po sila ng pagkain. Yung po kinakain na rin po namin. Kwento mo naman yung kalagayan ng panganay mo. Yung anak ko po, nakagraduate na po. 2 years na po siya, di ba? 2 years. Hindi rin po siya masyadong makatrabaho dahil yung mata din po niya, medyo may diferensya po. Malabo po kasi yung mata niya eh. Anong gano'n ito? 900 na raw po. Yes, pinapag-check up ko na po yun. Kailangan daw na ipagawa na raw. Kung hindi, magtuluyan daw po bulag yung anak. Sa ano, katulad po ngayon yung nanay ko critical po, nasa PGH po. Yung critical po siya, nasa PGH po siya. Ano po, lumaki na po yung puso niya, tapos yung likod po niya, may tubig na po. Kaya nahingiran po ako ng tulong sa mga kaibigan ko po, kasi para po ma-recover po yung nanay ko. Kasi pag lalo po yun wala, lalo na po ako mawawala ng pag-asa. Kasi hindi ko na po kakayanin yung mga anak ko, nahihirapan din po ako eh. Ate, saan ka umubot ng lakas ngayon na parang sunod-sunod yung problema? Lagi po akong nagdadasal araw-araw kay Lord para po hindi po ako lagi nakakalimot sa Kanya kasi siya po yung nabibigay sa akin ng lakas. Kasi kung di po sa Kanya, manghihina na po talaga ako kasi hindi ko po kakayanin yung saan ko kuha ng araw-araw na pagkain. Pero dahil sa lagi po nagdadasal kay Lord, tinutulungan niya po ako na maging malakas, maging maganda ang aking katawan na hindi ako magkasakit niya. Kaya mo yan, lumaban ka. Kaya maraming po salamat. Papasalamat po talaga ako kay Lord. Dahil sa kanyang pagsusumikap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya, ay isa rin si Mary Jane na mabibiyayaan ng Pamaskong Handog 2013. Maraming salamat sa una-una sa ating Diyos sa paggamit niya sa UCA at UCF. Pinapabot ko rin po ang aming pasasalamat kina Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Rico Goles, Congressman Gaston Bunting, at sa DSWD, sa mga kawani ng Umado, kay Ate Mildred Moral, at iba pang donors ng Pamaskong Handog ng 2013. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga tulong sa amin. Sa higit 100 nakapanayam ng Pamaskong Handog Team, ang istoryang mag-asawang Sylvia at Benedicto Katipunan ang siyang pinaka-nakakaantig sa aming puso. Ako po si Ginang Sylvia Katipunan at ang aking asawa si Benedicto Katipunan na naka-wheelchair. Nakapagtapos po ako ng
Commerce sa PUP. And then yung asawa ko po, hotel and restaurant din po. Nakapagtrabaho kami sa isang kumpanya, si Benedicto bilang hotel boy. And lastly, Hotel boy. yung kumpanya niya is Valle Verde Country Club along Pasig bilang waiter. During my younger age, nagtrabaho rin po ako as a working mother bilang isang supervisor sa isang kumpanya ng exporting business firm sa along Makati, Yakal. Actually, laki kami Maynila. And then, nung nag-asawa kami, nagkaroon kami ng property sa Bulacan. Doon kami nag-stay. Naging anak namin is 4, 2 babae, 2 lalaki. Every New Year, every Christmas, every Holy Week, dumarating sila, nagte-text sila, na hintayin nyo kami ma, dyan tayo lahat. So ako naman na nanay, I prepared all the kinds of menu na paborito nila just to see na satisfied sila. Ngunit nagbago ang takbo ng kanilang kabuhayan nang magkasakit si Mang Benedicto at nakaapekto sa kanyang hanapbuhay. Na-diagnose siya, may sakit siya, mga year 2006, on and off siya. 2005, no? 2005, 2006, ganon. Pero hindi siya napapatignan ng talagang ng espesyalista sa buto. Ano po yung naging sakit niya? Naging sakit niya, ang findings nito, Arthritis. osteoarthritis, lumbar, tsaka scoliosis. Mula nung nagkasakit siya, on and off siya, hanggang sa nag-resign siya. Tapos nung mag-resign siya, wala kaming nakuhang benepisyo dun sa kumpanya niya kasi ang pagkakamali namin is nangako ng verbal yung management na tutulungan siya. So nag-sign siya ng resignation. Hindi na nawala sa isip namin na may batas tayo sa voluntary resignation. Parang ganun ang kinalabasan. So, wala kaming nakuhang benepisyo sa kumpanya. Nung wala kaming makuhang benepisyo sa kumpanya, nag-stop siya. Yung income namin, walang pumapasok. Puro palabas yung savings namin, lumabas lahat. Naging dagdag pa sa pasaning ito ang pagkakasakit ng isa nilang anak. Year 2007 na-diagnose siya. Late ng mga October o November na-diagnose siya. Tapos, year 2008, she died at the age of 25 years old. Heart attack, complicated sa goiter. Dahil sa sunod-sunod na dagok sa buhay, ay unti-unting naubos ang kanilang kabuhayan. Malaking epekto kasi yung isa kong anak na yun ang bali katuwang ko sa pagpo-provide ng kabuhayan namin kasi siya yung nagtatrabaho. Pagdating sa short budget kami mag-asawa, siya yung sa mga anak ko na sumasalo ng budget until dumating yung oras na ipagbili namin yung bahay at lupa namin sa Bulacan to provide na yung mga needs namin para mabuhay at saka makapangupahan sa ibang lugar. Palaki rin ang naging pagbabago sa buhay ni Mang Benedicto. Yung depression ng asawa ko ngayon, nagsasuffer siya ng total depression tsaka stress na hindi niya matanggap yung estado ng buhay namin is nag-slope down. Matagal ko pong nag-guide sa Diyos dahil sa nangyari po sa amin. Kasi nung nagtatrabaho po ako, senior namin ang blessing namin sa tao. Kahit na yung 13 month ko, pinibigay ng sister wife ko sa tao. Wala kaming hinindihan na nagkakaroon sa amin. Lahat sila, kahit di namin kilala. Kaya lang masakit isipin na nagkasakit ako. Naghirap kami. Buong sa kabuhayan namin.
parang, parang tao lang po kami. Nagahit ako sa Diyos. Hindi, matagal akong tinalangin sa Kanya. Nagsisi rin po ako. Pero matagal po. Humingi po ang tawad po sa Kanya. Dahil po, sa una po, naisip ko na pinabayaan niya kami. Pero, naisip ko na ang tanging bagay na bigay sa akin na hindi niya ako pinabayaan ay yung binigyan niya ako ng isang sister wife na katulad niya, na kahit nag-aaway kami, kahit nahihirapan siya dahil sa depekto ko, napapahirapan ko siya, pero hindi lang aking gusto, dahil siguro sa aking karamdaman, hindi pa rin niya ako iniwan. Napilitang lumuwas ng Maynila ang mag-asawa sa pag-asang muling mairaos ang buhay. Nung namatay ang anak ko at the age of 25, nag-move on kami, nag-decide kami mag-asawa na mag-move on. So, pumunta kami ngayon dito sa Parañaque. Nakatira kami sa squatter. And then, lahat kailangan namin i-provide, ipaghanap buhayan. At dahil sa kinasadlakang buhay, unti-unti rin silang nilayuan ng mga kamag-anak, maging ang kanilang mga anak. Isang bagay na mas nagpabigat sa dalahin ng mag-asawa. Typical na yung kamag-anak na pag lagi kang lumalapit, parang kulang na lang pagtaguan ka o kaya makarinig ka na either negative na comment. Wala kang any support sa tatlo naming anak. Dumating yung punto na parang ayaw nilang i-render yung tulong nila sa amin. Masakit kasi bakit? Parang lagi nila dahilan is financially incapable sila. Laging yun ang reason out. Pag yun ang ni-reason out, bilang magulang, tahimik na lang ako kasi madadagdagan lang yung sama ng loob o maaaring bumigat yung loob ko sa kanila na ayokong mangyari kasi anak ko sila eh. Still anak namin sila na may kasabihan na ang magulang hindi makakatiis sa anak pero ang anak makakatiis. Yun ang masakit namin tanggapin na minsan tanong namin sa sarili namin na bilang magulang, saan ba kami nagkamali ng pagpapalaki? Nalagaan namin sila sa ganang alam namin pagpapalaki maayos. And yet, dumating yung punto na ang isinukli nila sa amin is hayaan kami na magulang nila. Ang tangi lang namin, still sinasabi namin sa sarili namin, kahit ganun ng mga anak natin, still kailangan pa rin natin sila ipagdasal. Dahil ano man ang mangyari sa kanila, tayo pa rin ang tatayo para tutulong sa kanila. Yun. Kaya masakit, hindi namin alam kung anong real feelings nila, pero yun ang talaga nire-reject nila, ang tumulong ng financial. Sa kasalukuyan, sila ay naninirahan bilang informal settler sa isang mission area malapit sa Parañaque Central Fire Station. So, pinilit ko na lang na basta may income, pinili ko na rin na magtrabaho ng marangal bilang street sweeper. Ninunok ko yung pride ko, tsaka yung pinag-aralan ko. Hindi ko naman dinigrade ang sarili ko o yung pinag-aralan ko. Sumasahod ako kada buwan ng 2,000. Tapos doon ko kinukuha lahat yung expenses namin sa tubig, ilaw, tsaka pagkain. Minsan yung pagkain namin, nabibigay ng ibang tao. Nakakapag-provide kami. Laking bagay yun kasi nakakatawid sa aming pangangailangan. At minsan, namumulasi kami ng plastic bottle para sa pandagdag, gano'n, sa kabuhayan namin. Minsan, humingi ako, lastly, nito lang, na-hospital siya, humingi ako ng tulong sa isang politiko. Okay naman, napagbibigyan kami. So, malaking tulong yung mga laboratory niya.
napatignan namin sa PGS Hospital. Nabibigatan man sa daladalang mga pasakit sa buhay, patuloy pa rin ang pananalig ng mag-asawa sa ating dakilang Diyos. Ang sama-sama na ng loob ko, ang bigat-bigat na, nahihirapan na ako. Pero sinabi ko sa Diyos na, hindi ako bibitiw sa'yo, kahit na ano ibigay mo. Basta, andito ka lang sa tabi ko. Ikaw lang ang inaasahan ko. Ikaw lang yung inaasahan kong hindi manunumbat, hindi maniningil. Wala akong dapat alalahanin kundi ang pagkilala ko lang sa'yo. Dumating din yung punto na marami akong hiningi sa Kanya. Binibigay niya in His time. Minsan kasi financial, lagi kong hihingi sa Kanya. Pero hindi niya yung binibigay na sa gusto ko at sa alam kong paraan. Siya yung may desisyon kung paano niya ipararating sa akin yung tulong na kailangan ko. Financial, minsan hindi financial. Yung mismong kailangan ko, yun na ibinibigay niya. So, doon ako naiyak kasi bakit? Ramdam ko na nandyan siya. Ramdam ko na sinagot niya yung mga prayer ko. Hinihiling ko sa kanya yung total healing. Pinangahawakan ko sa kanya yung sa Bible verse na kumatok ka, bubuksan ka, humingi ka, bibigyan ka, umanap ka, makakasumpong ka. At dahil sa kanilang pagnanais at pagsisikap na makaahon sa kahirapan at sa kanilang patuloy na pananampalataya sa Diyos, isang pamilya ni Sylvia at Benedicto na napiling biyayaan sa Pamaskong Handog 2013 ng UCF at UCA. Kami po ay lubos na nagpapasalamat una-una sa UCF para sa Pamaskong Handog, gayon din sa mga estudyante at magulang ng UCA na tumulong din po sa amin. Pinasasalamatan din po namin si Kuya Edwin Olivares, si Vice Mayor Rico Goles, ang congressman natin na si Eric Olivares, at si Mayor Cap Pablo Olivares, at sa mga konsehal ng District 1, sa mga City Health Officer, at sa mga DSWD, sa mga kawani ng Umago. At higit sa lahat, nagpapasalamat din ako sa Panginoon Diyos na meron siyang ginamit na mga tao para maabot kami dito at ihayag namin ang aming mga pangangailangan. Maraming salamat po.